Hello my dear! Magandang umaga po sa ating lahat. Kung hindi mo naman po umaga napapanood ang ating reading, binabati na kita ng magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi. Okay, so ang gagawin natin ngayon is yung ating guided collective reading. Bago tayo mag-intro, sasabihin ko na sa iyo my dear kung ano ang na-receive ko na message para sa araw na ito. Okay. So, umiikot pa rin siya sa maraming energy. Okay, nandun pa rin siya sa maraming energy, ibig sabihin marami pa ring tao. Pero super, super highlighted itong isang energy na may kinalaman sa religion. Okay, ginagamit niya yung kanyang religion to manipulate other people. Okay, ibig sabihin, para bang ang tingin niya is advantage niya porket ba parang lagi siya nagsisimba or something, whatever. Parang advantage niya, my dear. Advantage niya yon kasi parang laman na siguro siya ng simbahan or kulang na lang doon na siya na nakatira, yung mga ganon. And wala namang masama doon. Actually, maganda nga yun eh, di ba? Kung lagi kang, di ba, devoted ka sa church mo or whatever. Kaso, itong tao na to, is ginagamit niya, my dear, yung kanyang pagiging religious to control other people, especially you. Siya yung klase ng tao, my dear, na uungkatin niya lahat, or sabihin natin, let us just say, alam niya yung mga verses ng Bible, okay? Or mayroon siya mga alam na may kinalaman sa religion, whatever. And gagamitin niya yon against you to control you or to manipulate you. And as of this moment, my dear, this person is actually spreading rumors, okay? Chismis na ikaw daw ay satanista. Kasi 'pag nag-aano daw siya, yung parang 'pag lumalapit daw siya sa'yo, ay para ka daw sinisilyaban or para ka daw, um, hindi ka daw mapakali or something, gano'n. Yung para bang 'pag kaharap mo siya is parang hindi ka daw mapakali, yung sinasabi niya sa mga tao, my dear, na parang nakikita niya sa'yo na there is a devil inside you. There is something, may demonyo sa loob mo. Okay? Ganun ang pagkakasabi niya. Pero ang reality is, hindi ka lang niya kasi mapasunod or hindi ka lang niya mapaikot. Hindi gumagana sa'yo yung strategy niya ng pa-religious effect. Okay? So, ang ginagawa niya is kinakalat niya sa mga tao that you have a demon inside, that you are being possessed by a demon. Okay. So, tingnan natin, my dear. Okay, mag-intro na ako. Hello, my dear. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating guided collective reading. Bago tayo mag-proceed sa ating reading, my dear, hayaan niyo po sana na kunin ko itong pagkakataon na ito na makapagpasalamat, makapagpa-thank you. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscriber. Hello, my dear. Welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana yung mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay. Shuffle ko lang na maigi yung ating mga cards. O, di ba? Ako wala naman akong problema sa mga taong ganyan. Pero don't use it to control other people. Okay? Tapos pag hindi mo makontrol yung tao, sasabihin mo, there's a demon inside this person. Ganon. Okay, tingnan natin, my dear, ha. Tarot cards muna tayo. 6 na tarot cards, then 6 na oracle cards.
Let me see what is going on. Paki-clarify po yung message na nakuha ko. As in, pinagkakalat niya ngayon. Okay? As of this moment, habang pinapanood mo to, pinagkakalat niya, my dear, na ikaw daw ay satanista. Okay. Talaga ba? Oy, lamang lang naman siya ng pagpasok ng simbahan, pero ano ba yan? Anyway, tingnan natin, my dear. Tingnan natin, ha? Ganun ba yun? Pag hindi ka lagi pumapasok sa simbahan, satanista ka na kaagad? Or pag hindi ka makontrol, 'di ba? Satanista na ba kaagad? Okay, tingnan natin, my dear. Paki-clarify po yung message na nakuha ko. 6 cards in total. We have here the energy of the Page of Pentacles. Okay. So, ang page kasi, my dear, is, actually, itong card na to is may kinalaman to sa usapin ng pinansyal. Okay? So, may pera na involved na naman. Money involved na naman. I can feel, my dear, that this is you. Okay? This is you. Na para bang nag-iisip ka dito kung paano ka uunlad sa buhay, kung paano ka yayaman, paano ka makakaalis sa parusa ng mundong ito, 'di ba? Sa paano ka makakaalis diyan sa kinasasadlakan mo as of this moment. Kasi itong page na 'to, my dear, kung titingnan mo ng maigi, iniisip niya diyan kung ano yung itatanim niya doon. Tingnan mo sa likod nito. Ayun, may bakanteng ano doon, no? May land field. May parang binungkal doon na sakahan sa likod. So parang iniisip niya, ano kaya yung itatanim ko? Ano kaya yung uumpisahan ko na palaguin doon sa bakanting lote na inararo ko na kasi ready for planting na to eh. Okay. So, tingnan natin, pakiramdam ko ikaw to, this is you, okay? So, ikaw yung klase ng tao na parang sabihin na natin araw-araw ka nagtatrabaho, araw-araw ka nagsusumikap, lumalaban sa buhay, talagang gusto mo lang naman mairaos talaga ang pang-araw-araw, di ba? Matustusan or matugunan ang pangangailangan ng mga membro ng iyong pamilya, di ba? Yun ang nakukuha ko dito. Okay. Mabayaran ang mga dapat mabayaran. Okay. Paki-clarify po yung ating Page of Pentacles. Paki-clarify po ang ating Page of Pentacles. We have here the Judgment card. Okay. Nangangamoy pagyaman ang nakukuha ko dito, my dear. Okay, kasi judgment. Okay. So, ibig sabihin, my dear, kung ano man yang tumatakbo at nananalaytay sa dugo mo ngayon, kung ano man yang ginagawa mo as of this moment, okay? Kahit hindi niya gusto, kung umaayon sa'yo, go. Hindi ko naman alam kung anong trabaho mo as of this moment, ha? Pero kasi sinasabi dito, my dear, na meron kang go signal. Parang sige lang, tuloy-tuloy lang kung ano yung ginagawa mo as of this moment, 'di ba? So, kasi judgment to eh. Ang nakukuha ko is parang napapanahon na yumaman ka, napapanahon na alam mo yun, makaalis ka kung ano yung sitwasyon na kinabibilangan mo, my dear. Okay, sa energy ng judgment. Okay. Ang paghuhukom. Pero, ito ay paghuhukom, tama ba ako? Judgment, paghuhukom, di ba? Ang paghuhukom. Resurrection. Parang resurrection of the dead kasi ito eh. Okay? Bumabangon na yung mga patay dyan. Di ba? Nagra-rise na sila from the dead. Okay? And then, aakit na sila sa langit. And then, I think na ano na sila dito eh. Kumbaga parang, nadesisyonan na sila. Kaya nga siya judgment eh. Kasi nadesisyonan na. Okay. So, ibig sabihin, tama yung nakukuha ko na energy, my dear. Napapanahon na ikaw ay yumaman at umalis sa sitwasyon na kinabibilangan mo as of this moment. Okay? Kung ikaw ay naghihikayo sa buhay, sinasabi ng card na to na napapanahon na para umalis ka dyan. Okay? Tingnan natin. We have here the energy of the Five of Wands. Kita mo, hinimay ko talaga may din ng maigi. No, hinimay ko talaga. Eto na yung mga energy na yon. Okay? So, hindi sila papayag. 'Di ba? No, ngayon mo sabihin sa akin na religious sila. Ha? Kasi dito, sinasabi, my dear, na, panahon na, sinasabi, chosen, collective.
panahon na para mabago ang buhay mo. Okay? Binibigyan kita ng clarity or whatever, ng blessing, so on and so forth. Okay? Ngayon, meron ka ditong energy ng Five of Wands. So, ito na yung mga Ravenna. Ito na yung mga kontrabida. Okay? Ito na sila. Ayan, o. Diba? As of this moment, anong ginagawa ng mga Ravenna? Nagkakalat ng chismis na ikaw daw ay satanista. Okay. So, ayan na sila. Ayan na. Tingnan natin. Clarify natin yung ating Five of Wands. Paki-clarify po yung ating Five of Wands. What is this? Okay. The King of Swords. Okay. Interesting. Okay. Sa energy ng King of Swords, nakukuha ko dito na parang siya to. Ito yung energy niya, my dear. Kasi magkasama sila. Alam nga naman ipasok ko sa energy mo to. 'Di ba? So, I think eto na siya, yung nagkakalat ng chismis. Okay? And eto naman yung kanyang mga alipores or mga alagad. Okay. Sa position ng ating King of Sword, para siyang justice card, 'di ba? Para siyang justice card. Parang nasa akin ang huling desisyon. Ako ang magdidesisyon kung yayaman siya or hindi. Ako ang magpapasya. Di wow. Di ba? Di wow. Di ba? Ayan siya. I can see. Okay, kunin pa natin yung dalawang card, okay? Let me see, para makuha natin yung full picture. Okay, let me see, my dear. Next card is the energy of the Three of Swords. Akalain mo yon. My dear, lahat gagawin talaga para hindi ka maging successful. Lahat gagawin para hindi ka maging successful. And we have here, the Lover's card. Okay. Actually, itong the Lover's card is, bottom deck of the card is the energy of the Devil. Talaga naman. Okay. So, himayin natin to. My dear, ito yung mga tao, ito ha, ang pagkakaintindi ko dito sa dalawang card na to, ito yung mga tao, my dear, na minsan naging bahagi din talaga ng buhay mo. No, nirespeto mo, minahal mo, pero all of the sudden, nung nakita ka na nila na parang umaangat ka na, or parang nag-iiba ka na hindi ka na nagpapasakop sa kanila, they started spreading rumors and lies. Of course, sa pangunguna nitong, ano bang tawag natin dito? Religious narcissist. Kasi ginagamit niya yung pagiging religyosa niya o religyoso niya para kontrolin ang utak ng mga tao. Ginagawa niyang advantage yun. Kasi kulang na lang tumira na siya sa simbahan. Or laking simbahan siya. Kaya meron siyang kakayanan, meron siyang capacity na husgahan, sirain, magsalita ng mga kung ano-ano na hindi maganda. Kasi nga, lamang siya sa'yo. Kasi siya, lagi siyang nasa simbahan. Ikaw, madalan ka lang magsimba. So therefore, sa inyong dalawa, ikaw yung demonyo. Ang tanong, totoo ba yung sinasabi niya o nagkakaganyan siya kasi nakikita niya na dahan-dahan ka nang umaangat? Sa energy ng Three of Swords at saka ng The Lovers, my dear, hindi to iba sa'yo. It's either naging kaibigan mo to, naging karelasyon mo ito, o naging kaibigan, naging karelasyon, o kapamilya mo ito. Na mahilig magsimba. Labas-pasok sa simbahan.
Pero tingnan mo, asal demonyo naman pala. And marami akong kilala na ganito. Yes. Kilala ko sila, darling. Darling, stand by me. Okay? So, let's go na tayo, my dear, sa additional cards. Okay? So, as of this moment, yun ang ginagawa niya. Kasi pumapalag ka na, umaalma ka na eh. 'Di ba? Alam mo, ang palabas niya sa tao, alam mo yung parang binuklatan ka niya ng Biblia, tapos binasahan ka niya ng verse, simula ka, nanginig ka. Parang ganon. Yung parang akala nila sinasapian ka. Yung parang ka ba na-exorcism. Samantala siguro sa side mo, my dear, parang sinasabi mo na, ay, tapos na ako sa ganito. Ayoko na sa mga ganyang ka-ekan at kadramahan mo. Kasi bakit? May kakilala ako na ganyan, my dear. Abay, kagaling-galing talaga, 'di ba? Talagang devoted talaga siya. Pero pagdating sa bahay, ang tatas talaga ng bunganga, day. Talagang kung makapagmura talaga, mas malutong pa talaga sa chicharon. Kung makapag-chismis talaga, day, grabe, talo pa si Christopher Min. Oo. Banggitin ko ang itago na lang natin sa pangalan na, ay, wag. Grabe yan. 'Di ba? Mayroon 'di ba may mga ano pa yan sa church, may mga placement pa yan. Basta ayoko kasing tirahin eh. Ayokong mag-ano kasi nagko-collective lang naman ako dito. And ayan naman 'di ba nagma-match naman yung sinabi ko. Kaya nga una sinasabi ko muna bago ko maglatag ng card. Kasi para ika-clarify na lang ng card. 'Di ba? Tingnan mo naman yung card. May devil, may three of sword. Ayan, yung mga kontrabida nandito. Ikaw to. Judgment. Papunta sa yayaman ka, may dear eh. Makakaalis ka dyan sa sitwasyon na yan. Kung nakatira ka ngayon sa squatter, sa magulo na lugar, mahirap, walang pera, di ba? Makakaalis ka dyan. Ngayon, ayaw niya or ayaw nila. Ayaw nila. Di ba? And do you think a good servant of the Lord must have that attitude? In Tagalog, sa tingin mo kaya ang totoong alagad ng Diyos ay dapat ganyan? Ay, nako. Kayo na ang humusga. Bantayan niyo yung mga comment section Bantayan niyo yung mga comment section. Kasi maglalabasan yan sila dyan. Tatamaan niya sila dito. Ayaw nila nang ginaganito sila. Okay. Wala akong kasalanan. Ni-receive ko lang yung message Translate ko lang Ayan Alam nga namang controlling ko lahat yan. Talaga naman, ikaw naman. Ikaw naman eh. Di ba makapangyarihan ka? Di, consider mo rin consider na rin as power. Di ba? Ay. Kala mo kasi ikaw lang ang anak ng Diyos eh. Akala mo kasi ikaw lang ang nagbubukod. Tangi! Okay. Natutuwa lang ako kasi habang nagre-reading ako nito, may naaalala akong tao. May naaalala talaga ako. Gusto ko nga pangalanan Gusto ko nga i-name drop kaso wag na. Kasi baka nanonood. Grabe talaga yan siya. As in. Alam mo ba yung typical na parang kulang na lang pag naglalakad siya sa kalsada, yung magkakanta ako ng kunin at tanggapin. Yung grabe talaga. Talagang pinis na pinis talaga. Ang kilos talaga, day. Grabe talaga. And take note, buong angkan talaga nila. Talaga simbahan talaga. Talagang servant talaga ng church. Talaga, yes. Mayroon mga nagko-choir, mayroong mga talagang buong angkan talaga nila. As in, family talaga nila. Pero nagbubukod tangi itong tao na to talaga na hindi nagmamatch yung mga sinasabi niya sa ginagawa niya. 'Di ba? Kasi pag nakita mo to sa kalsada, as in talagang nakaganon talaga ang kamay, talagang puting-puti ang damit. Alam mo yung commercial na si Aling Lumen,
leading white. Dalawang aling lumen, leading white. Yung mga ganon, no? Ganon. Anyway, tama na nga. Ayan na. Ayan na. Let's go na tayo, my dear. Clarify na natin to. Pasensya ka na, ha? Kasi minsan nakaka-relate talaga ako sa mga reading na ganito. Pero tapos naman na ako sa kanila. I'm already done. Kasi kung apektado pa rin ako sa reading, sa energy nila, wala naman ako dito. Okay? So, let's go tayo, my dear. Okay, paki-clarify po additional message. Oh. So ano masasabi mo? Collective. Ikaw daw ay sinasaniban ng masamang espiritu. Kampun ka daw ni Satana. Tapos lumabas pa si Devil dito. Nakakaloka talaga tong reading natin. Aray ko. Okay. Paki-clarify po yung mga message, 'di ba? Clarify ko yung message kanina. Clarify natin ng tarot card. Ika-clarify pa natin ulit. Okay, baka kasi sabihin eme bars lang. O, di eto na. Okay. Paki-clarify po. Paki-clarify po. We have here somebody is trying to run away from the consequence of his or her action. Ganyan naman talaga ang gawain talaga nila. Okay? Ay, wala akong ginawa dyan. Wala akong kasalanan dyan. Di ba? Mga ganon. Di ba? Tinuturuan ko lang naman siya kung ano yung nasasagap ko doon sa ganito, no? Merong naghuhugas kamay. Ayon! Ngayon naintindihan ko na kung bakit siya nagkikwento sa mga tao. Okay. Naintindihan ko na ngayon kung bakit siya nagkwekwento sa mga tao at bino-brought out niya yung pagiging religious niya kasi pag automatic sinabi mong religious, malinis, walang kasalanan. Tapos sabi dito, somebody is trying to run away from the consequence of his or her or his action. So, ibig sabihin, parang, ay, wala akong kasalanan dyan. Labas-pasok kaya ako sa simbahan. Ako lang naman siya kaya, parang ganun, parang naghuhugas kamay siya, nililinis niya yung pangalan niya. Okay, ang tanong, anong nangyayari dito? Baka nagre-react ka na. Okay, baka nagre-react ka na. Okay? Tingnan natin, ha? Or either napapagkwentuhan ka and then na-highlight yung achievement mo. Uy, alam mo si Collective, ganito, ganyan, nasa ibang bansa na. Alam mo si Collective, nakapagpatayo na ng bahay. Alam mo si ganito, ganyan, ganon. Tapos sasabihin ng mga nagtatanong sa kanya, yung mga kausap niya, akala ko ba satanista yun? Paano nakapagpatayo ng bahay? Kaya nga nakapagtayo ng bahay, kay ano yun? Bigay yun sa kanya nung satanista ba, yung kanyang inaano, kay habang pinakausap ko yan, talagang nakikita ko talagang nagre-red talaga ang kanyang eyes, talagang sugo talaga siya talaga. Pagkatapos kanyang siraan ng siraan, kasi kung talagang matamang tao ka, hindi ka pagpapalain. Ako naniniwala ako ng ganun, my dear. I do believe on that. Na talaga kung masama kang tao, hindi ka talaga pagpapalain. 'Di ba? Correct me if I'm wrong. Ngayon, ang nangyari siguro is yung sinasabi niya at kinakalat niya sa ibang tao ay hindi nagmamatch sa nakikita ng mga tao ngayon sa'yo. Kaya kinokompronta siya. Kinakausap siya ngayon. Akala ko ba? Ngayon, para hindi mahuli na siya talaga si Devil, gagawin niya lahat na makakaya niya para ipasa sa iyo, my dear, na kaya nga yan yumaman Kasi nga ganito, di mo ba makikita, instant ang pagyaman, biglang yumaman, biglang nagkaroon ng kotse, biglang nagkaroon ng bahay. Saan kaya galing yan? Di ba galing yan doon sa ano? Ganon. Okay? May naghuhugas kamay as of this moment. We have here, they want your youthful and immortal
glow. Okay. May mga tao, my dear, na gusto nila yung mga bagay na meron ka. In short, simula pala ng umpisa, insecure na sa'yo tong tao na 'to. Yung youthful mo na itsura, 'di ba? Yung youthful, ano sinabi pag youthful? 'Di ba? Yung iyong glow, yung parang hindi ka tumatanda, yung parang bang hindi ka nai-stress. 'Di ba? Naiingit bakit gano'n? Parang hindi siya nai-stress. Samantalang ako, natulog, kumpleto naman ako ng tulog, kumpleto naman ako ng bakuna. Pero bakit ganito? 'Di ba? Bakit ganito itsura ko? Sabi siguro niya, 'di ba? Pero siya, 'di ba? Tingnan mo, oh, kulang pa ng tulog 'yan. Pero glowing na glowing pa rin. Okay, 'di ba? Kasi ang mga positive na tao, my dear, kahit hindi yan maski hindi yan maglagay ng mga kung ano-ano sa mukha, basta positibo ka na klase ng tao, lagi kang nakangiti, okay, malinis ang puso mo, talagang maggo-glow ka. Ikaw, maski ano pa talaga ang laklakin mo, maski glutathione pa yan, maski kayurin mo pa ang perla at inumin mo at imumog mo, yung kulay ng budhi mo ay magre-reflect yan sa itsura mo. Yun yun. Naintindihan na po. O hindi ako dermatologist, pero meron akong nalalaman na isang bagay. Kung ano ang kulay sa loob, ay nagre-reflect din sa labas. Totoo yan. Ngayon gusto nilang kunin yung youthful at saka immortality glow mo. Kayang-kaya naman talaga niyang gawin yun. Ang kailangan niyang gawin, total nakakapasok naman siya ng simbahan, isa puso niya ang pagpasok sa simbahan. 'Di ba? Hindi yung pagpasok mo sa simbahan, paglabas mo, 'di ba? Nagbawas ka lang ng kasalanan, pumasok ka ng simbahan, tapos paglabas mo gagawa ka ulit. Times 10 pa yung kasalanan na ginawa mo. 'Di ba? Kasi pakialamera ka ng buhay ng may buhay, tsismosa ka, 'di ba? Yung mga ganyan. Oh, pumasok ka pa ng simbahan. Ay, bawas-bawas daw pag may time. 'Di ba? Bawas-bawas din daw pag may time. Okay. Let me see. Next card. You are stepping into a life of abundance. 'Di ba? Nabanggit ko na dito sa energy ng page at saka ng judgment. Nagtagal pa nga tayo dito. You are stepping into a life of abundance. Ibig sabihin, my dear, dahan-dahan nagbabago yung buhay mo. Yung mga tao na siniraan ka noon at kung ano-ano yung sinabi sa'yo, iba yung nangyayari ngayon. As in total opposite. Ay, wala nang mararating yan si Collective. Kasi bakit? Kasi ganito ang ugali niya ni. Ganito, ganyan. Di wow, ikaw na ang malinis. Ikaw na ang santa. Ikaw na ang banal. Ay, 'di ba? You are stepping into a life of abundance, my dear. And tingnan mo naman ang nakasama. The Five of Wands. 'Di ba? Ayaw nga talaga. Kahit sinabi na, ay, okay, Collective, payayamanin na kita ngayon. Sasabihin nitong mga bruha na ito, ay hindi, hindi kami papayag. Ay, di wow. 'Di ba? Kaya ngayon, kanina na ano ko parang napaisip din ako, bakit siya naninira? Bakit siya parang nagyayayaw-yaw at kung ano-ano sinasabi niya tungkol sa'yo? 'Di ba? Ngayon nakita ko na kung bakit. Kasi yung mga una niyang mga sinabi sa mga tao ay hindi nagtugma. Kumbaga in short, para siyang nanghula, hinulaan niya kung ano yung akala ko ba bawal sa mga religious ang manghula? Bakit nanghuhula ka? Ayan ha, 'di ba hindi nagma-match? Hindi nagma-match. Sabi ko na sa'yo siguro sinabi niya, "Ay wala na 'yan. Wala na mangyayari sa buhay ng bata na 'yan, ng tao na 'yan, wala na." Gano'n, ayan, iba yung nangyayari. 'Di ba, pinagpapala ka pa lalo, 'di ba? Hindi ka man laging pumapasok sa simbahan, pero pinagpapala ka, 'di ba?
Hindi mo man memoryado ang buong Biblia, pero pinagpapala ka. 'Di ba? Oh, kaysa naman sa kanya. Kasi bakit? Hindi kasi niya sinasa puso. Ang ginagawa niya ay pakitang tao. 'Di ba, niloloko niya yung mga tao, niloloko niya yung mga kaibigan niya, niloloko niya yung mga nakakasalamuha niya araw-araw na kesyo mabait siya, na kesyo maka-Diyos siya. Anyway, let's go na tayo. Congratulations, my dear, ha? Congratulations. Let me see, we have here, they hold your focus and pulling you into a pointless direction. Ay, ayan na nga, oh. They hold your focus. Gusto nila parang sinasabi niya, focus ka sa akin. Kaya ako yung labas-pasok sa church. Alam ko kung ano ang dapat mangyari sa buhay mo. Focus on me. Ganon. Eh, iba-iba naman tayo ng buhay, di ba? Di ba? Iba-iba naman tayo hindi naman tayo sabay-sabay pinanganak, di ba? Yung mga bagay na gumagana sa kanya, malay mo hindi gumagana sa atin, di ba? Parang sa ano lang yan eh. Ang buhay kasi, ang pagkakaintindi ko dyan is parang alam mo yung mga pangkuskus sa mukha, di ba? Kasi nung high school ako, my dear, sinong familiar sa Maxi Pill? Sinong familiar sa Maxi Pill? Imposible naman, hindi ka gumamit ng Maxi Pill? Ay, edi, ikaw na. 'Di ba, gifted, makinis ang mukha, no? When I was high school, my dear, nauso ang Maxi Pill. And meron akong classmate na ang ganda-ganda ng mukha niya. As in, ang kinis-kinis ng mukha niya, ang ganda-ganda, ang glow-glowing talaga, no? Tapos, sabi ko, anong nilalagay mo sa mukha mo? Ang sabi niya, Maxi Pill daw at saka Chinchansu. Shout out sa mga nakaabot sa Chinchansu. So, ang ginawa ko, bumili din ako. Maxi Pill at saka Chinsansu. Tinanong ko pa kung anong number. Sabi niya mag-umpisa ka sa number 1, tapos mag-number 2 ka, at saka mag-number 3 ka. Hindi naman siya nag-gatekeep kung paano niya na-achieve yung ganun na mukha, 'di ba? So ako naman, nag-number 1 ako. Tapos isang buwan, tapos pagkatapos sa isang buwan, nag-number 2 ako. Tapos number 3 na ang ginamit ko. Ay, day, nagmukha akong tusino. Nagmukha akong tusino, B. Bakit ganun? 'Di ba? Nagmukha akong tusino, promise. Sabi nga ng teacher ko, ano nangyari sa'yo? Tapos, umabot pa sa punto na pumuti naman talaga yung mukha ko at saka nawala naman talaga yung mga tigyawat ko. Pero ang dami ko munang pinagdaanan. Tapos, hindi nagma-match yung mukha ko at saka yung leeg ko. So, bakit ganun? 'Di ba? So, sa akin, my dear, pagdating sa buhay, parang ganun din ang pagkakaintindi ko. Meron mga humihiyang sa ganun na formula. Meron naman hindi humihiyang sa ganun na formula. Malay mo, RDL pala talaga ang para sa akin o di kaya brilliant talaga ang para sa akin or skin magical pala talaga ang para sa akin. At yung para sa akin ay hindi naman humihiyang sa'yo kasi iba-iba tayo ng skin type, 'di ba? So sana doon sa mga taong ganito, maisip din sana nila yon na yung practice nila sa buhay at yung ginagawa nila, kung nadala sila sa tayog ng tagumpay, edi good for them, 'di ba? Pero iba-iba kasi, 'no? At saka wala namang masama kung gusto mong mag-share ng mga, 'di ba, kung ano man 'yan, religious belief or something, 'wag mo na lang i-push. 'Wag sasama ang loob 'pag hindi tinanggap. 'Di ba? 'Wag mong babansagan yung tao na, "Ay, satanista or demonyo kasi hindi niya tinanggap yung sinabi ko." 'Di ba? So, 'wag gano'n. Dapat magkaroon tayo ng respeto sa bawat isa, 'di ba? Ang dami ng religion sa buong mundo. Aminin niyo 'yan, 'di ba? So, papaano tayo magkakaisa kung titirahin natin ang bawat isa? Dapat respeto na lang. Okay? Kung gusto mo mag-preach, mag-preach ka. 'Di ba? Okay lang 'yan. Ngayon kung hindi niya tinanggap, okay lang 'yun. Baka hindi niya kasi nakikita niya hindi niya pa nakikita yung sarili niya doon sa pini-preach mo. Pero 'wag kang mag-alala, darating at darating yung araw, my dear, 'di ba? As long as ipagpatuloy mo lang yang pagpe-preach mo na 'yan, 'di ba? Darating at darating ang araw, 'pag 'pag may nangyari na sa kanya something, 'di ba? Kasi experience is the best teacher.
'Di ba? Minsan maraming mga hindi minsan, kadalasan ang mga tao ay hindi nadadala hanggang hindi nadadapa. So, baka kailangan niya muna madapa para ma-realize niya, my dear, na tama yung pini-preach mo. Pero yung ipagkakalat mo na satanista siya dahil with additional information ka pa na nanginginig daw or something nung binabasahan mo ng wala namang ganun, Mars. Na-offend ka lang kasi hindi nga tinanggap kung ano yung sinabi mo. Tapos ngayon na umaangat yung tao, 'di ba? Nakakabili na ng bigas, nakakakain na ng 3 times a day, sasabihin mo galing sa kabila lahat ng blessing niya. Oh, hindi ka ba nag-iisip-isip? Hindi ka ba naghuhulos-dili sa mga sinasabi mo? Nanghuhusga ka na ng tao, hindi mo naman nakakasama yung tao sa bahay. Oh, kung yung ibang tao mapapaniwala mo na malinis ka, banal ka, religious ka, ako hindi mo ako mapapaniwala kasi bakit? Hindi nagma-match sa action mo yung ginagawa mo. 'Di ba? Correct me if I'm wrong mga brothers and sisters sa comment box down below, ha? Okay. Sa akin, no bashing, no shaming. Lahat nirerespeto ko yan, my dear. Ang ayaw ko lang is bullying. 'Di ba? Ako okay lang kung gusto mo mag-preach, punta ka dito sa bahay, mag-preach ka, i-welcome kita. Pakakainin kita, mag-uusap tayo, magba-Bible study tayo, okay lang sa akin 'yan. Pero pag hindi ko na-receive kaagad 'yan, 'wag kang magagalit. 'Di ba, 'wag magagalit. 'Wag mong sasabihin sa mga brothers and sisters mo na kesyo ganito, kesyo ganyan, kesyo ganon. Because from the very first place, hindi mo naman kilala yung tao. 'Di ba? Hindi mo alam kung ano ang pinanggalingan. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan araw-araw for you to actually judge. 'Di ba? Oh, yung tao na yon, wala lang. Medyo gusto ko lang ilabas, my dear, kung ano yung opinion ko sa ganitong mga bagay. Kasi ako, ayaw ko talaga ng hate. Lahat ng religion, nirespeto ko yan. Ang hindi ko lang nagugustuhan is yung labas-pasok ka doon, tapos ginagamit mo siya bilang weapon para mang-control ng tao. And lately, napakarami ko na po nakikitang ganyan. Nakakalungkot lang po. Kasi ginagamit nila yung kanilang paniniwala, yung kanilang belief para makapag-control and makapag-manipulate ng ibang tao nang hindi nila inaalam muna kung ano yung background ng tao na yun. 'Di ba? Puwede ako dito mag-set ng example pero bahala na kayong mag-isip ng example, my dear, kung ano yung sinasabi ko, ha? Okay, so let's go tayo, my dear, okay? Ano yon? Last card dito is they are holding your focus, fooling you into pointless direction. Okay. Okay, so let's go tayo. Let me see. Gusto ko sana magbigay ng example kaso wag na lang. Kasi baka lalong ma-misinterpret or hindi maintindihan. Pero let us say maraming trabaho, my dear, na hindi naman talaga nila gustong gawin yang trabaho na yan. Wala lang talaga silang choice. Anyway, ayokong pag-ano natin yan, pag-awayan natin yan. Those are the people who really don't like you and want to steal from you. Okay? So ito yung mga tao, my dear, na simula pa lang hindi ka na talaga gusto. Kasi kagaya nga ng sinasabi ko kanina, my dear, pinapangunahan na nila yung future mo. Ang mahirap dito is pinagkakalat nila. Pinagkakalat niya or pinagkakalat nila yung bagay na yun. Kasi we are on entitled naman of our own opinion eh. Pero yung gamitin mo against ibang tao, yung gumawa ka ng kwento, na porket nakikita mong yumayaman na ngayon, 'di ba? Na sasabihin mo ay galing sa ganito yung yaman niya. Hindi maganda 'yun. That's not good. Kasi paninira na 'yan eh. Paninira na talaga 'yan na literal. 'Di ba? Hindi ka lang talaga ma-question ng mga tao kasi nga, 'di ba? Your life is unfolding in a brilliant wave of prosperity. Papunta ka talaga, my dear. Paangat ka, payaman ka, my dear. At ito na lang sasabihin ko, my dear, ha. Bawat success mo, iba ang sasabihin ng ibang tao. Kahit pinaghirapan mo yan, pinagpaguran mo yan, pinagpuyatan mo yan, asahan mo, my dear, may mga tao talaga na ganito.
May mga tao talaga na sasabihin nila, kaya ka nakabili ng kotse kasi ganito. Kaya ka nakabili ng bahay kasi ganito. Okay? And ang pinaka-point ng reading natin ngayon is, sinasabi lang dito na kaya sila ganyan is because nililinis nila yung pangalan nila. Nililinis nila yung pangalan nila dahil hinusgahan ka nila. Umpisa pa lang hinusgahan ka na nila. Nang dahil hindi lang nila nagustuhan yung reaction mo. Nang dahil hindi lang kayo body-body. Alam mo yun? Yung meron kasi mga tao na gusto nila porque triangle sila at circle ka, ikakat mo yung sarili mo. Yung para bang ipofold mo to, ipofold mo yung mga corners mo o pupunitin mo yung mga corners para mag-fit in ka lang. Yung kinakailangan, i-adjust mo yung sarili mo para ano ka lang sa panlasa nila. Eh, hindi siguro ganun ang ginawa mo. 'Di ba? And ang nakatagpo mo is isang religious na tao na hindi naman talaga totoong religious, 'di ba? Nagpapanggap lang na religious. So, yun my dear, yun ang ating reading. Humaba na yata yung reading natin. Umabot na ng 41 minutes. Pasensya na po my dear ha, kasi ganyan talaga ako mag-reading. Kaya minsan iniwasan ko mag-collective eh. Kasi, 'di ba? Syempre, 'di ba? Mapapakwento talaga at mapapachika talaga tayo ng very very slight. Okay. So my dear, yan po nasagap natin na message. Congratulations po my dear ha. You are stepping into a life of abundance. Congratulations. And your life is unfolding in a very brilliant wave of prosperity. Congratulations, my dear. So, ang gusto ko lang sabihin bago tayo mag-end, my dear, ang totoong connection sa ating buong may kapal ay nasa puso natin. Hindi sa sinasabi ng ibang tao. Uulitin ko po, ang totoong connection natin sa ating buong may kapal ay nasa puso natin. Wala po sa sinasabi ng ibang tao. Okay? So my dear, yan po nasagap natin na message energy para sa araw na ito. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po and congratulations collective. Keep it up. I'm so happy for you. Love you. Bye-bye.